maliit man o malaki, i-appreciate mo. No? Kasi nung yung pandemic na yun talaga yung gusto iparealize natin ng Lord na maliit na bagay man yan, dapat mong i-appreciate yan. At napapasalamat ako sa Lord kasi it is a great blessing talaga yung kahit merong pandemic, parang ito talaga yung masasabi kong great blessing sa akin. Kasi yung nakaraan na nung nagtatrabaho ako, ako po ay running for regular. So, nung nagkaroon ng pandemic, na nagtanggalan ng mga hindi pa regular. So, ang mga natira is regular. Running for regular pa naman po talaga. So, yun, natanggal po kami yung mga At sabi po sa amin, hindi naman talaga tanggal, parang parang pinag-wait po muna kami. Pero, nung time na minessage na ako ng manager ko dati, sabi sa akin, pinapabalik ako. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi ginaid niya ako sa decisions na kasi may Sunday yung yung dati kong work. So, tinanggihan ko at sinabi ko talaga yung totoong dahilan na meron po kasi akong commitment sa church. So, talagang nagpapasalamat ako sa Lord, hindi ako nagkamali sa decisions ko kasi pinaranas na sa akin muli yung naalala ko meron ako mga ilan sa mga dito na nung lockdown, nag-message ako sa kanila na grabe ang Lord kasi pinaranas niya ulit sa akin yung kung paano siya nagpakilala nung una pa lang. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Lord nung mga time na yon. Yun nga yung dito ko din nalaman yung dapat mong i-analyze din kung yung mga blessings na dumadating sa'yo. It is a true blessing ba or fake blessing? Yun po yung galing kay Brother Kokoy na dapat mong i-analyze yung blessings mo na dumadating sa buhay mo. Kung ito ba ay magdadala sa'yo sa Lord or hindi. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord dun sa mga bagay na yon dahil ito yung nag-guide sa akin for 2020. Yun lang. Ayan, may magpapasalamat pa po ba mula sa Rytro? Sister MM, may gusto ba ipasalamat? Sister Cheryl, ready na si Pastor Ray, nakatayo na. Doon sa kaliwa, meron pa po bang gusto humabot? O sige, dahil si Pastor Ray ay nakatayo na rin, ready na rin po si Pastor Ray, i-reserve po natin para sa next na Sunday yung pasasalamat. So isasama ni Sister Robby sa schedule ang presider every week, Sister Robby. So yun lang po at maraming salamat sa ating Panginoon. Amen. Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Isang maligo at maligayang bagong taon sa bawat isa, mga kapatid. Happy New Year po! Pwede po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Yan. Katulad nga sabi ni Brother Kokoy kanina, bakit nanlalamig? Bakit nanlalamig po tayo, mga kapatid? No? Bagong taon, tapos ganyan po tayo. dapat sa bagong taon, meron po tayo, nagkakaroon po tayo ng bagong goal, no? Bagong target. No? So, kumusta po yung ating New Year, mga kapatid? No? Sabi nga nila, maganda daw po, at ang pinakamabuting gawin daw po, no, habang sinasalubong daw po natin yung bagong taon, no, kailangan daw po ay tumalon tayo. Ay, charot. No, kailangan daw po ay habang sinasalubong daw po natin yung bagong taon ay hindi raw po mabigat yung ating loob, no? Dapat daw po magaan ang ating loob, walang galit, walang pagtatampo at yung tipong nakapagpatawad ka na. Tama po ba? Dahil ang hirap naman po, mga kapatid, na sisimulan po natin yung bagong taon na may bagay pa tayo mga unsettled, no? May mga bagay pa tayo na parang hindi pa tayo handang magsimulang muli, pero nagbibigay ang Diyos po sa atin ng bagong taon, no? So at alam po natin na sabi po doon, no? Kapag sinabing New Year daw po, dapat meron daw po tayo new life. Amin po ba? New life. At kapag sinabing new life, laging nakatingin po doon sa mga positive side. No, halimbawa, dahil New Year,
new life, so dapat meron kang bagong kasiyahan, no? Bagong inspirasyon, bagong kagalakan, meron kang bagong kapayapaan, may bagong tagumpay, bagong pagtitiwala, bagong pag-asa, bagong katatagan. No, hindi po siya tumutukoy sa mga negative na kung saan New Year na, yan, bagong galit, bagong pagtatampo, bagong sirang relasyon, no, bagong kabiguan, bagong kahirapan, bagong pagdurusa, bagong paghinagpis. Hindi po ganun mga kapatid. No, lagi pong tumutukoy ang New Year, New Life, doon po sa mga positive. Amen po ba? So, kaya sa umagang ito ay isa pa po natin pag-aaralan yung New Year, which is tumutukoy po ito sa new beginning. Amen po ba? So, tatalakayin po natin in Joshua chapter 8 verse 129, pero hindi po natin siya babasahin ng buo. So, ang pag-aaralan lang po natin ay yung Joshua chapter 8 verse 1 at yung verse 2 lamang po. So, mamaya, kung mayroon po kayong time lang sa bahay, so pwede po natin basahin ng buo yan, Joshua chapter 8 verse 1 to 29. So, para mas makita po natin talaga yung pinaka nais po ng Panginoon na mabatid po natin. No? So, a new beginning mga kapatid. So, maaring last year daw po ay tayo po ay nakaranas po ng mga pagkabigo, ng mga panlupaypay, ng mga pagkawasak, pagkadurog, no? Pero subalit ang alok po ng Diyos sa bagong taon na ito ay magkaroon daw po tayo ng bago. No? Bagong buhay, bagong pagkatao, bagong pananaw, bagong katatagan, bagong pag-asa, na para harapin natin at lakbayin po natin yung panibagong habon ng bagong taon na to. Amen po ba? So, bagong lahat tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. So, aming Diyos Ama, muli ikaw ay aming pinupuri, ikaw ay aming sinasamba sa oras na ito. Salamat po Ama dahil ikaw ang Diyos na mabuti, ang Diyos na hindi nagbabago, at ikaw din ang Diyos ang Diyos ng pagbabago. Panginoon, ikaw yung ang Diyos na kung saan lagi mo kami binabago araw-araw, binabago mo ang aming mga buhay, binabago mo yung aming pagkatao sa patungo, Panginoon, sa iyong mga pangako sa aming mga buhay, O God. Salamat po, Ama, sa pagpapalit ng bagong taon na ito. Salamat po, Panginoon, dahil binibigay niyo po kami ng opportunity kung saan ay magkaroon po kami ng bagong simulain, bagong pag-asa, Panginoon, bagong pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Kung kami nga po ay nabibigo last year, kung kami nga po ay lagi nagkakamali, lagi pumapalpak, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil ang bagong taon na ito ay nagbibigay, Panginoon, ng bagong simulain, na kung saan pwede po namin ayusin yung mga bagay na hindi po namin nagawa ng tama, yung mga bagay na kung saan marami pong mga tao na hindi na nagalit po sa amin, mga nagtampo sa amin. Lord, salamat po sa pagkakataong ito dahil binibigay niyo po kami ng pagkakataon na ayusin ang lahat ng mga pagkakamali, lahat ng aming mga kabiguan na amin po naranasan, Panginoon, sa mga nakaraang taon, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, at dalangan ko po muli, Panginoon, na mga salitang na mahayag sa umagang ito, Lord God, ay aming mapagbulay-bulayan, Panginoon, at aming nga pong mai-apply, Panginoon, sa aming mga buhay na ito, Lord God, upang sa bawat pagharap po namin sa bawat habon ng buhay sa bagong taon na ito, Lord God, ay manatili kaming matatag, mananatili kami, Panginoon, na may pagtitiwala, Panginoon, at pag-asa, Panginoon, sa iyo, God. Maraming salamat po, Ama. Kaya, Panginoon, lahat po ng aming papuri, parangal pagsambay, patuloy po namin alay sa iyo, at po yung aming sabat dalangin. In Jesus' name we pray. At po yung magsabi po ng Amen, Amen. Sige po, palakpakan po natin ng ating Panginoon. Amen. Yung palakpak po para sa Panginoon. Amen. So, sabi nga po nila, yung New Year daw po ay nagbibigay po sa kanila ng new life. Tama po ba? Ng new life, new hope, and new beginning. So, lahat po tayo ay nag-expect po ng pagbabago sa bagong taon na to. Tama po ba? Lahat po ba ay nag-expect ng bagong damit, bagong sapatos, bagong mga material ng mga bagay. Pero, as a Christian po, mga kapatid, as a Christian, so, gusto po natin ng bagong level, no? So, bagong level ng paglilingkod, bagong level po ng pananampalataya sa Panginoon, bagong level ng mas malalim na relasyon at pagmamahal po sa ating Panginoon, no, as a Christian po. So lahat po tayo ay nagde-desire po ng ganyan, no, yung tipong habang tumatagal po yung pagkakilala po natin sa Panginoon ay mas lalong lumalalim, mas lalong lumalawak, mas lalong tumatatag pa yung uri ng ating paglilingkod po sa ating Diyos. No, kaya yung pag-usapan po natin is how to have a new beginning or a new beginning. So meron nga pong isang author. Okay. So, sabi nga po, meron daw pong isang author. So, na-share ko na rin po ito last year. No? Sabi po dito, meron pong isang author na nagbigay po ng evaluation patungkol po kay Marco Polo. No?
Siguro, actually, hindi ko rin po kilala si Marco Polo at hindi rin po natin kilala si Marco Polo. Maliban na lang po sa iba kung may nakakakilala po sa kanya. Now, si Marco Polo daw po ay by description, sabi po ng isang author na nag-evaluate po sa kanya. So, meron daw pong 3 bagay na attach po sa kanyang buhay. No, at naging bahagi din po sa history po natin. So, una, si Marco Polo daw po ay isang traveler, so isang adventurer at isang explorer. So, si Marco Polo daw po ay isa sa mga taong may maraming lugar na napuntahan at dinokumentuhan niya po ang lahat ng kanyang mga lakbayin. No, ayon daw po sa isang author na nag-evaluate po kay Marco Polo, sabi po doon, nagbigay po siya ng ganitong description. Sabi niya po, so hindi lang pala ang biyahe ang mahalaga, or it's not only the journey that is important, at hindi lang daw ang marating mo ang iyong destinasyon, kundi but what do you do when you get there? No? Ano yung gagawin mo pag nakarating ka na sa lugar na yon? No? So, itong description na ito, mga kapatid, ay gagamitin po natin para sa talakayin po natin sa magandang umagang ito, na hindi lang pala biyahe ang mahalaga. No? It is not only the journey that is important, or hindi lang pala mahalaga na nakarating po tayo from 2020 to 2021. No? Kundi ang mahalaga po, ano po yung gagawin natin this 2021. Okay po? So, oo, nakapagbiyahe nga tayo from 20 to 2021, but the question is, what do you do when you get this year? Kung tayo po ay nakarating sa taong ito. So, ang tanong po ay, may plano na po ba tayo, mga kapatid? No, may plano na po ba tayo? So, at dito po, makikita po natin kung gaano po kahalaga ang pakipagniig po natin sa Diyos, no, para alamin po natin kung ano yung plano niya sa atin, at sa pamamagitan po nito, malalaman po natin kung paano ba natin hahakbangin o gagawin po yung plano na ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. No, hindi pala mahalaga na tayo po ay nakarating sa 2021. No? Yung iba nga, mga kapatid, ay hindi po nakarating ng 2021, hanggang 2020 lang. Pero marami po silang na-accomplish. Marami po silang mga achievements, marami po silang nagawa. Tayo nakarating tayo ng 2021, baka hanggang ngayon wala pa rin tayong na-accomplish. Wala pa rin tayong mga achievements, no? So kaya, mga kapatid, no, mas worthy pa daw po yung mga kahit 2020 lang, pero marami po silang mga nagawa sa buhay, no? Kaya this year, mga kapatid, ay tatanungin po natin yung ating sarili, ano ba yung pwede kong maging goal this year, no? At yung isa na pwede po nating i-goal ay walang iba kundi yung ating pag-uusapan po sa umagang ito, na magkaroon po tayo ng bagong simulain. Pwede po ba yun, mga kapatid? No? How to have a new beginning. So kadalasan daw po ay kapag tayo po ay nagkakaroon ng bagong simula, usually daw po tayo po ay may nakaraan, no? Tayo po ay may naunang pinanggalingan. No, kung babalikan po natin yung ating nakaraan, sabi daw po doon, may 2 bagay po tayong pwedeng balikan. So yung una, yung magagandang bagay na ating na-achieve, mga bagay na ating nagawa, mga na-accomplish, na nakatulong po talaga sa pag-unlad ng ating mga moral, no? And the other hand po, mga kapatid, may mga throwback daw po, may mga sitwasyon na pumigil na po sa atin para tayo po ay makausad. May mga tumakot sa atin na talagang nagdulot po sa atin ng sobrang kabiguan, no? So at marami po mga bagay na minsan daw po yung mga bagay na yung mga kabiguan na yan, yung mga pagkakamali na yan, yan yung mga bagay na minsan daw po ay nagiging dahilan daw po sa atin para tayo daw po ay itaas po na yung ating mga kamay, itaas natin yung ating mga kamay, at tayo daw po ay kumayaw na sa ating kalagayan, sa ating buhay. Na para bang tayo po ay sumusuko na sa pamamagitan ng mga kabiguan na ating nararanasan last year. So kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga daw po na tayo daw po ay maging optimistic. Sabi dito, yung optimistic, yung hindi ka madaling masiraan ng loob sa plano po ng ating Diyos. No? We need to be still to move forward. So pag-usapan natin yung beginning in connection of Joshua chapter 8, verse 1 to 29. So meron po ditong mga karakter na ating pag-aaralan yung kanilang mga buhay, no? So bakit nga po mahalaga na pag-aralan po natin yung mga karakter po sa Bible, mga kapatid? So unang-una daw po, dahil yan po talaga yung ginagamit po ng Diyos para maging halimbawa po natin. At yung pangalawa po, yan po tayo kukuha ng mga principle kung ano yung ating magiging alituntunin, mga panuntunan po, na para makita po natin, mga kapatid, kung paano yung mga karakter po sa Bible na ginamit po ng Diyos ay nanaig at nagtagumpay. So ganun din po tayo, mga kapatid, no? Pwede po tayong magtagumpay at manaig po sa bawat laban po sa bawat laban po at hamon po ng ating buhay.
So, pero bago po ang lahat, no, kung titingnan po natin yung mga character po sa Bible, itong mga character na ito, na ginamit po sa Bible, mga kapatid, no, yung mga nakitaan po natin ng mga katagumpayan, hindi po sila yung mga taong walang problema. Hindi po sila yung mga taong talagang sobrang tatag. No, so sila daw po ay may mga weaknesses, meron po silang mga limitation, at meron din po silang mga meron din po silang mga bagay na nagagawang pagkakamali. So bakit ko po hina-highlight yan, mga kapatid? So para makita po natin na yung mga taong ginagamit po sa Bible, yung mga character po doon, ay katulad din po natin. Mga ordinaryong tao po tayo. Na katulad po nila. Sila katulad po natin na may mga pagkakamali, may mga kabiguan na nagagawa, no? Pero sabi daw po doon, sa tulong at sa biyaya po ng ating Diyos, sila po daw po ay nagkaroon ng extraordinary victory. Talagang sobra po silang nagtagumpay. At yung pinaka-key factor doon, kung bakit po sila nagtatagumpay, no, it is because of God's presence in their lives, no. Kaya napakahalaga po talaga na sa araw-araw ng ating buhay ay lagi po natin bini-welcome po yung presensya po ng ating Panginoon, no, sa bawat lakbay po sa ating buhay. Kaya yan po, meron pong isang tanong. Sabi po dito sa isang tanong, have you lost a battles in your life? So meron po ba tayong mga laban po sa buhay na talagang yun nga, nabigo tayo, natalo tayo. Meron po ba, mga kapatid? So, at alam ko na lahat po tayo ay meron. Pero ang kagandahan daw po nito, in every failure that we experience in our lives, no, ito po daw po ay isang magandang opportunity para daw tayo ay makakita ng mas magandang mga perspective, no, sa mga kabiguan na ating nararanasan. Na parang, okay, nabigo ako last year, pero this year, ano yung gagawin ko para hindi ko na maranasan yung nakaraang kabiguan na yan, no? Na kaya makikita po natin yung kahalagahan ng new beginning sa ating buhay, na kahit nabigo ka last year, ay pwede kang magsimula sa bagong taon na ito. No, kaya yung new beginning yung ating pag-usapan. Sabi pa daw po dito, life is an course of mistake from which we can learn and grow. No? So totoo naman daw po na hindi po puro pagtatagumpay ang buhay, kundi may kabiguan din, pinapahintulutan po ang ating Diyos, no? Yung mga kabiguan na yan ay hindi po para i-discourage po tayo, hindi para talagang tumigil na tayo, kundi yung mga kabiguang ito ay makakatulong din po para mas tumibay pa po yung ating kalooban, mas tumibay po yung ating hangarin, pagpapatibay ng ating pagkatao, at kailangan po talaga natin maranasan yung mga failure na yan, no? Sabi nga nila, tumitibay ang iyong character pag may character building situation, no? O the same thing din po, mga kapatid, yung faith natin, tumitibay po yung ating faith kapag tayo po ay humaharap sa bawat hamon po ng buhay. Okay po? So we have to accept na bahagi po sa ating hamon, harapin po yung buhay, no? At maganap po yung kalooban ng Diyos para sa atin. So, kaya po sa bagong taon na ito ay ating kaharapin, sabi daw po diyan, we have to set our eyes to God. So, napakahalaga po na sa bagong taon na ito ay wala po tayong ibang titingnan kundi ang ating Diyos. No? Kung ano yung mga bagay na, yung mga plano niya sa buhay natin na kailangan po nating gawin yung kanyang kalooban. So, sabi po dito ay huwag po nating hayaan yung mga failure na yan, yung mga kabiguan na yan, na siyang magiging dahilan po para tayo po ay tumigil. So, the same thing din po sa buhay ni Joshua, chapter 8, verse 1 and 2. So, 1 and 2, basahin po muna natin. Yan, sabi po dito, at sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Tipunin mo ang lahat ng mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng AI. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng AI, ang kanyang mga tauhan, mga lungsod at mga lupain. So, verse 2, gagawin ninyo sa AI ang ginawa ninyo sa Jericho, ngunit maaari ninyong kunin ang kanilang mga alagang hayop at mga ari-arian, maghanda kayo at salakayin ninyo buhat sa likuran. Okay po, kung titingnan po natin yung kwento ni Joshua, so itong si Joshua po ay lumaban din at nabigo. Siya po ay natalo po sa labanan. Siya po ay pinanghinaan ng loob. Ngunit po sa kabilang banda, siya po ay muling inuutusan po ng Panginoon na lumaban muli, sumalakay muli. For example, ikaw, mga kapatid, no? Meron kang laban na pinaglabanan, no? And then natalo ka. So anong gagawin mo, mga kapatid? Titigil ka na lang ba? Or tayo po yung katulad ni Joshua na
na talaga tsatsagain mo, sisikapin mong magtagumpay hanggang sa magtagumpay ka mga kapatid, no? Kasi marami nga pong tao na dahil natalo na nga po sila, sobrang na-discourage, so tumitigil na po. Kaya hindi po talaga nila nararanasan po yung victory po sa kanilang mga buhay. So sabi po dito, mayroon daw po isang author ulit na nag-share po ng kanyang article, ng isang article na kanyang nabasa. So isang author, ang sabi daw po doon, kung bakit daw po ay every year, as much as meron po tayong mga resolution, no, meron tayong goals and ambition every year. Tama po ba? Lagi tayong meron goals and ambition. But eventually, we will end up na hindi na natin ginagawa yung resolution na yon. Hindi na natin ginagawa, kumbaga, sa kalagitnaan, tinatamad na tayo, hanggang sa hindi na natin nagawa yung resolution natin. At ang masaklap po nito mga kapatid ay iniisip po natin na, nag-ambisyon naman ako, nag-goal naman ako, nag-target naman ako ng matataas. Pero bakit failure pa din? Bakit bigo pa din? Nag-target naman ako ng matataas. So anyway po mga kapatid, no, yung goals daw po at ambition po natin, yan po ay maganda. Pero kung hindi mo babaguhin yung attitude mo, walang mangyayari. Tama? Kasi halimbawa, no, hindi mo binago yung habits mo, hindi mo binago yung mga decision process mo, hindi mo binago yung mga decision mo. So kung bakit tayo po ay nag-prepared, so eventually po, you will end up in failure pa din. Bakit? Kasi hindi po natin binabago yung ating strategy. Hindi po natin binabago yung ating sistema. No? For example, mga kapatid, tayo po ay, nung nakaraang taon, gusto po natin ng promotion sa trabaho. Pero, hindi natin binabago yung attitude natin. Lagi kang late, lagi kang nagpapabaya sa trabaho. So, mapopromote po ba tayo? Hindi po. Pero kung babaguhin po natin yung ating attitude, mga kapatid, yung promotion, pwede po natin maranasan yan. Tama? Dahil binabago po natin ang ating sistema. Kung last year po, lagi po natin sinasabi na, bahala na si Batman. No? Yung ang point that talaga doon, mga kapatid, ay hindi mo talaga pinapahalagahan yung mga ginagawa mo. To the point na confident ka, na kahit yung ginagawa mo ay puro poor quality na, no? Kaya yung outcome doon, ang ending doon, poor quality pa din yung magiging output mo. Tama po ba? Kasi hindi po natin talagang masyadong binibigyan ng pahalaga yung mga ginagawa po natin. So wala pa rin, failure pa din. Kaya ang kailangan pong baguhin ay i-level up natin. No? Yung production mo, yung productivity natin, i-level up po natin. Example pa din po sa ating mga relationship. Yan. So una, sa mga relasyon sa buhay, no, relationship, so sabi daw po dito, ito po ay napag-aralan ko lang din. No? So, at para daw po tayo matututo. So una daw po, ay kailangan daw magkaroon po tayo ng adjustment. Bakit daw po? No, kung gusto po nating gustuhin tayo ng ibang tao, at kung gusto nating tayo po ay maganda po yung pakikitungo ng ibang tao sa atin, kung gusto po natin na tayo po ay maging kaibigan ng ibang tao, kailangan daw po marunong po tayong mag-adjust. No? Adjustment po mga kapatid. So yung adjustment daw po yan ay hindi raw po madaling gawin, pero kaya naman daw. Tama po ba? Kasi kahit ako po ginagawa ko yan, yung adjustment na yan, no? Yung kahit na parang masakit na, kahit napapagod ka na, kahit nahihirapan ka na, pero dahil marunong kang mag-adjust, no? Yung tingin ng ibang tao sa'yo, mabuti, maganda. Tama po ba? Yung kahit na alam mong masasayang yung effort mo, wag lang masayang yung effort niya. So, maganda yung pakikitungo sa'yo. Tama po ba? No, halimbawa sa isang grupo, sa mga eskwela. No, halimbawa may assignment kayo mga kapatid. No, and then dalawang project ang gumawa sa inyo, ikaw at yung isang kaibigan mo. Pero ang kailangan lang isa lang project yung dapat na ipasa. Anong gagawin mo? Kailangan po mo bang ibigay yung project mo kahit alam mo ito yung kailangan mo ba talagang parang okay lang kahit masayang yung effort ko, wag lang masayang yung effort niya para maganda yung pakikitungo niya sa akin. Or tayo ba yung tipong maganda yung ginawa kong project pero yung sa'yo pangit yan, so yung akin yung ipapasa ko. Oo, naipasa mo nga yung project mo na yan, yung effort mo, pero yung pakikitungo naman ng ibang tao sa'yo ay nag-iiba. Nakakuha niyo po mga kapatid. So, okay lang mga kapatid, kahit na masayang yung effort po natin. Basta, ang mahalaga daw po, no? Ang mahalaga daw po ay yung goal natin na yung maging maganda po yung pakikitungo po nila sa atin.
kahit nahihirapan tayo, napapagod tayo, ang importante, no, maganda po yung pakikitungo nila sa atin. Kung ito po yung ating ginugol. Kung ito po yung ating gustong mangyari. So, but what I am trying to say, guys, no, kapag sinisikap po nating mag-improve o i-level up yung ating mga ginagawa, sabi po dito, you will see the better version of yourselves. No, makikita po natin yon na may maganda palang outcome yung ginagawa kong ito, yung adjustment na ito kahit nahihirapan ako. Basta marunong po tayo mag-adjustment, mga kapatid, magkakaroon po yan ng magandang outcome. Tama po ba? Kaya po napakahalaga na yung adjustment na yan. Kung last year lagi po natin sinasabi na ako laging bida, ako lagi. So this year, mga kapatid, no, wag na pong ganun. No, kumbaga kasi kung last year laging tayo po yung bida, ikaw lagi yung magaling, ikaw lagi yung napapagod. So hindi mo alam yung mga taong nasa paligid mo, no, iba na yung pakikitungo sa'yo. Pinapakitunguhan ka na lang for the sake na kaibigan ka nila. Nakukuha niyo po. Pero yung at deep inside, mga kapatid, ayaw na nila sa'yo eh. Kung laging ikaw ng ikaw, no? So, pero sa this year, mga kapatid, magbigay po tayo ng space para sa iba. Na hindi po tayo laging tayo, kundi sila naman. Kung yung ginugol po natin ay yung relationship na pwede pong mabuo sa atin at sa ibang tao. So again, mga kapatid, ay wala doon pong masama na mag-ambition tayo. Wala pong masama na i-ambition po natin, na baguhin po natin yung ating ugali. Yung parang from evil to good. No? Walang masama kung magkaroon po tayo ng mga goal, ng target. Ang kailangan lang doon po, mga kapatid, para hindi raw po mauwi sa cycle ng failure, kailangan po natin mag-adjust. No? Change your system, mga kapatid. Baguhin po natin yung ating sistema, baguhin po natin yung ating character. So okay po, balik po tayo sa kwento. Basahin po muli natin yung Joshua chapter 8 verse 1 in New International Version. Basahin po natin Joshua chapter 8 verse 1. So sabi po dito, then the Lord said to Joshua, do not be afraid, do not be discouraged. Take the whole army with you and go up and attack Ai. Now, for I have delivered into your hands the king of Ai, his people, his city, and his land. Okay po. So, pansinin po natin, mga kapatid, ang instruction po dito ng Panginoon. May sinasabi po dito na, do not be afraid, do not be discouraged. Okay po? Bakit po, mga kapatid? Kasi nga po, sinubok na nila ang mga kaaway na ito, sinubok na nila yung AI para sa lakayin, pero natalo po sila. At this time, sila po ay pinapalaban muli ng Panginoon. Okay po? Pero sa kanilang paglaban po sa mga taga-AI, meron pong bagong binigay na new strategy po ang Panginoon. Meron po silang new strategy. In verse 2, kung babasahin po natin, meron pong bagong strategy na ibinigay po ang Panginoon sa kanila. Okay po? So may instruction po ang Lord and we need to follow it, mga kapatid. Sa pagsalakay po ng mga Israelites, ang gagawin po nila ay kakaiba na. Kung dati, kinalaban po nila yung mga taga-AI, natalo po sila, at kung kakalabanin muli nila, hindi nila binago yung kanilang strategy, magtatagumpay po ba sila? Hindi na. Bakit? Kasi hindi po nila binabago yung kanilang strategy. Pero in verse 2, makikita po natin, binigyan po sila ng bagong strategy po ng Panginoon. Ang gagawin po nila ay kakaiba na. So the same thing din po sa buhay po natin. Sabi po dito, if you want your new beginning will end up and have a good ending, sabi po dito, we have to allow the instruction of God. No, let the word of God to be a part of our new system in life. So sabi po dito, kung gusto daw po natin ng bagong beginning at mag-end up po ito sa good ending, kailangan daw po natin allow yung instruction po ng Panginoon. No, let the word of God to be a part of our new system in life. So sabi po dito, yung word of the Lord ay napakahalaga. At sa mga verses na binasa po natin, may tatlong klase po ng word na binigkas po ang Panginoon. At dito po tayo magsisimula, mga kapatid. May tatlong klase po ng word. Una, ito daw po yung tinatawag nating word of encouragement. So, in Joshua chapter 8 verse 1, sabi po dito, do not be afraid, do not be discouraged. Ito po yung unang nabasa po natin. Tama po ba? In Joshua chapter 8 verse 1. So sabi po dito, sa pagharap po natin sa bagong taon na ito, ay yung isa sa yung isa sa mga resolution natin, ay magkaroon daw po tayo lagi ng interaction ng Word of God.
no? Lagi po tayo magkaroon ng interaction ng Word of God, hindi lang po every Sunday, kundi daw po dapat daily. Bakit daw po mga kapatid? No, huwag po tayong umasa na once a week lang tayo pupunta ng church at makakarinig po ng words of encouragement. Okay po? Huwag po tayong aasa na kay pastor lang tayo makakapakinig ng word of encouragement, kay leader lang. So, minsan po, di ba, sa cell group po natin, no, minsan wala po pong 1 hour, natatapos na po tayo. Tama po ba? Mabuti na lang kung sa loob ng 1 hour na yun, mga kapatid, lahat ng encouragement na sasabihin ni leader, nakuha mo. Alam po natin na lahat ng karunungan ni leader, limitado lang din po. Tama po ba? So, limitado lang. Kaya maganda po sana, mga kapatid, kung gusto po natin lagi makarinig ng word of encouragement, kailangan daw po tayong maging dependent. At maging independent. Independent, no? Huwag po tayong maging dependent, mga kapatid. Kumbaga, kung gusto mo daw lumago yung faith mo this year, maging independent ka. Tama? Magbasa ka ng Bible, umattend ka ng mga Bible study. So, huwag po tayong maging dependent. Naaasat na lang tayo sa mga leader natin. So, huwag tayo masyadong umasa sa mga leader, sa mga pastor. Kasi alam po natin yan, mga kapatid, na minsan daw po yung mga pastor, yung mga leader natin, may mga ginagawa din po. Minsan may mga busy din po yan at may mga ginagawa na papagod. Tama po ba? So kung last year wala kang panahon magbasa ng Bible, kung last year wala kang panahon umattend ng mga Bible study, so this year, mga kapatid, bawasan mo yung mga ginagawa mo at lagyan po natin ng panahon yung ating pagbabasa po ng Bible. Tama po ba? So sabi po dito, mga kapatid, no, so, kung gusto mong magkaroon ng panahon to increase your faith, kailangan, lagi po tayong lagi makarinig ng words of encouragement. Kasi kailangan daw po talaga natin yan, mga kapatid. Tama po ba? So, uulitin ko, huwag po tayong dumepende sa mga leaders po natin. Kailangan magkaroon po tayo ng independent, sariling sika para lagi po tayo makarinig po ng words of encouragement. So, pangalawa naman po, yung word na sinasabi po dito is words of instruction. Okay po? Sabi po doon, in Joshua chapter 8, sabi po doon, take the whole army with you and go up and attack Ai. Kung makikita po natin, mga kapatid, kung babasahin po natin yung chapter 8, hindi lang po basta instruction ang ibinigay po ng Panginoon kina Joshua. Okay po? Kundi yung instruction na yon with new strategy. May bago silang strategy na gagawin kapag kinalaban po nila yung AI. Okay po? Sa buhay pananampalataya po natin, mga kapatid, ang maganda daw po ay alamin po natin yung instruction at yung mga panuntunan po na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Okay po ba? So sabi po dito, sobrang magkaiba po yung dalawang tao na nakakarinig at hindi nakakarinig ng instruction from the Lord. No, una, yung tayo pong mga nakakarinig ng instruction from the Lord, nagkakaroon po tayo ng awareness. No? Iniintindi natin at ating ina-apply, kaya natutupad po natin yung instruction na yon. Pero yung isang tao daw po na hindi nakakapakinig ng instruction, hindi niya yon malalaman at hindi niya yon magagawa. Tama po ba? So bakit po ba natin ine-emphasize ito, mga kapatid? Dahil sa buhay daw po natin, if you don't give time in God's Word, hindi po natin malalaman yung kanyang principle, hindi po natin malalaman yung kanyang instruction na nakasulat po sa Bible. Bakit? Kasi hindi mo binibigyan ng oras ang salita po ng Diyos. No? So, hindi po tayo magtatagumpay niyan, mga kapatid, kung hindi po natin nalalaman yung instruction po ng Lord. In connection po in Joshua chapter 1 verse 8, sabi po dito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amin po ba? So kapag inaral daw po natin yung words of instruction na yon, tsaka lang natin madidiscover yung new strategy na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. No, parang ano lang yan parang manual. Halimbawa, bumili ka ng bagong rep. Di ba lahat naman ng gadgets may mga manual? Tama po ba? May mga manual yan. Halimbawa, bumili ka ng bagong rep. No, so ang alam mo lang, doon sa rep na yon, nakakapagpalamig lang ng tubig. No, nakakagawa ka lang ng yelo. No, kumbaga pwede ka lang din mag-stock ng mga kung anong iba't ibang klase ng ulam. Yun lang yung alam natin, mga kapatid. Yun lang yung alam natin. Pero sabi po dito, kapag binasa mo daw po yung manual ng isang gadget,
At saka mo lang pala malalaman na, ay, itong rep pwede palang gawing aircon. Ay, itong rep pwede pala itong gawing kwarto. Pwede tulugan pala ito eh. Pwede ka palang magkape sa loob ng rep. Bakit? Kasi binasa mo yung manual. Tama po ba? So, tsaka lang natin malalaman yung, siyempre, joke lang po yun. No? So, malalaman na po talaga natin yung pinaka-purpose po kung babasahin po natin yung instruction po ng ating Panginoon. No? So, ganoon din po yung instruction ng Lord. Pag inaral mo, saka mo lang malalaman na may bago palang strategy na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Tama po ba? Naniniwala po ba tayo na sa araw-araw na binabasa po natin ang Bible, may bagong revelation, may bagong strategy na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. No, kaya sabi po dito, if you want to success, we have to learn God's word of instruction. So, kinakailangan mong malaman kung ano yung prinsipyo, mga panuntunan, at mga pamamaraan po ng ating Diyos. No, para pag alam mo na yan, may susundin kang pattern, and you will be succeed. Kaya napakahalaga po na alam po natin yung words of instruction po ng Lord. Pero sabi po dito, kung hindi po natin alam, kung hindi po natin binabasa yung words of instruction, hindi po natin malalaman yung new strategy ng Lord. Kaya ang mangyayari, lalaban ka na naman ng lalaban sa hamon ng buhay, walang bagong strategy. Kaya ang mangyayari, failure ka pa din. Tama po ba? Kaya sabi po dito, yung failure, nagsa-cycle yan, mga kapatid, kapag wala tayong bagong strategy na ginagawa po sa buhay natin. So, ganyan po yung ginagawa ng salita po ng Diyos. Yung words of instruction ng Lord, laging ang binibigay niya po ay new strategy na para po tayo ay magkaroon po ng succeed ng victory po sa ating buhay. At yung pangatlo, dito na po tayo magtatapos. So, maikli lang po ito mga kapatid. So, makikita po natin dito is yung word of promise. Napakahalaga po niyan mga kapatid. Ito po yung pangako ng Lord kina Joshua na sila po ay sumalakay po sa taga-AI. Sabi po dito ng Panginoon, for I have delivered into your hands the king of AI, his people, his city, and his land. No, ang sabi po ng Lord dito, kapag sinalakay ninyo ang AI ng may bagong strategy, ito yung pangako ko sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang hari, ibibigay ko sa inyo ang kanyang tauhan, ang kanilang lungsod, ang kanilang lupain. Ito po yung promise na pinanghawakan po ni Joshua. So, sabi po dito, kung pinaliwala po ni Joshua yung encouragement at yung instruction ng Lord sa kanya, mararanasan niya kaya yung promise ng Panginoon, mga kapatid. Kung pinaliwala po ni Joshua yung words of encouragement and yung words of instruction ng Lord, hindi niya po mararanasan or matatanggap po yung words of promise po ng ating Panginoon. Now, the same thing din po mga kapatid, the same thing, na huwag kang umasa sa mga pangako ng Diyos kung wala kang pagsunod sa Kanya. Kung si Joshua po, naranasan niya yung promise po ng Lord dahil sinunod niya po yung encouragement at yung instruction po ng Lord, kaya naranasan niya po yung words of promise po ng Panginoon. Na maraming pangako ang Panginoon, pero kung hindi natin alam ang pangako ng Lord, wala siyang tuto pa rin sa'yo. Tama po ba? Kung ano lang yung alam mong pangako ng Lord sa'yo, yun lang yung tuto pa rin niya sa'yo. Huwag mong asahan na din niya naman ipinangako ng Panginoon, yun yung ide-demand kung ibibigay ng Lord sa'yo. So, hindi daw po ganun. He will only fulfill the one what He promised. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na alam natin yung pangako ng Diyos. Kung gusto po natin tumibay ang pag-asa natin sa Diyos, alamin natin ang Kanyang pangako at panghawakan po natin ang Kanyang pangako. No? Alam niyo po, ang bagay na ito ay sobrang mahalaga. Yung pangako po ng Diyos. Bakit? Sabi po dito, hindi dahil sa mga pangako kung bakit tayo ay umaasa. Okay po? Kundi kung sino po yung nangako. Magkaiba po yun mga kapatid. Ang totoo niyan, ang kapangyarihan ng pangako at ang tibay ng pangako ay wala sa sinabi, kundi sa kung sino po ang nangako. Tama po ba? Dahil kahit anong ganda ng pangako niya, kahit anong ganda ng kanyang intensyon, kahit anong ganda ng kanyang layunin sa buhay mo, ngunit wala naman siyang kakayanan para isakatuparan yung pangako niyang ito, hindi niya ito kakayanin. Bakit? Wala po siyang kapangyarihan eh. Kaya sabi po ng Panginoon in Psalms chapter 146 verse 3 to 6, sabi po dito, sa mga pangulo'y huwag kang manghahawak. Kahit sa kaninong di makakapagligtas. Ibig sabihin, kahit pangulo man yan, kahit malaki, mataas man yung kanyang posisyon, huwag mong panghawakan yung kanyang pangako. Bakit? Dahil kung sila may mamatay,
balik sa alabok kahit anong plano nila ay matatapos. Bakit? Dahil sila din po ay mga tao lang din. No? Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Verse 6, sa Diyos na lumikha yung kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan. Mapalad daw po ang tao kung siya po ay nagtitiwala sa pangako po ng Diyos, hindi po sa pangako po ng tao. Ang sabi pa in Numbers chapter 23 verse 19, sabi po dito, ang Diyos ay hindi po sinungaling tulad ng tao. Ang tao may pangako pero minsan hindi naman natutupad. Bakit? Dahil tao lang po sila. Sabi po dito, ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya ay kanyang tutuparin. Tama po ba? Kaya itong si Joshua, sobra niyang pinanghawakan ng pangako ng Panginoon. Kaya alam niyo po yung kwento po ni Joshua, bago po siya mamatay, ito po yung kanyang naging konklusyon. In Joshua chapter 21 verse 45, sabi po dito, not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. All came to pass. So sabi po dito, tinupad po ni Yahweh ang lahat ng kanyang pangako. Walang mga pangako na hindi po natupad, mga kapatid. Lahat ay naganap. All came to pass. Yung mga pangako niya sa bayan ng Israel, lahat po ito ay nangyari. Lahat po ito ay natupad. No? Kaya mahalaga po mga kapatid na meron po tayong word o promise po ng ating Panginoon. Meron po tayong laging pinanghahawakan. Nasabi nga po, meron daw pong kasabihan. Meron daw po kasabihan, sabi po dito, kapag ikaw daw po ay nagipit, sa patalim ka daw ay kumapit. No, minsan ganyan po tayo, na hindi na natin nahahawakan yung pangako ng Diyos. Kaya ang nangyayari, kahit alam natin masasaktan tayo, kakapit po tayo sa patalim. Tama po ba? So, mga kapatid, huwag mong gagawin yan dahil masasaktan ka lang. So, mas magandang maalala po natin, na sabi po dito, sa salita ng Diyos, humawak ng mahigpit upang sa kinabukasan ay hindi ka magipit. Tama po ba? Kaya napaka-importante po na tayo po ay kumakapit lamang sa Panginoon. Kahit anong mangyari. Sabi po diyan, dahil yan po, ang pagkapit po natin sa Panginoon, yan po ay pagpapahayag ng pagtitiwala po natin kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Sabi po diyan, when you hold on to God's promises, you are holding on His character. No, yan ay napakahalagang bagay mga kapatid na huwag po natin kalilimutan. Na kapag tayo po ay humahawak sa promise po ng Panginoon, ay hinahawakan din natin kung sino siya sa buhay natin. When you hold on to God's promises, He is also holding on to you. Mga kapatid, yung totoong hinahawakan mo, ang siyang totoong humahawak sa iyo. No? At yung may hawak sa iyo, ang siyang may totoong may hawak ng kinabukasan mo. Tama po ba? Kaya ang mahalaga, mayroon po tayong words of promise. No, katulad po ni Joshua, ito yung pangako niya eh. Ito yung pangako ng Lord na alam niya. Kaya, ito lang din yung pangako na itinupad po ng Panginoon sa buhay ni Joshua. No, kaya, yun nga po, napakahalaga na alam po natin yung mga pangako ng Diyos. Ibibigay niya yung tagumpay na pinangahawakan mo, pero ang kailangan lang gawin ay sundin po yung kanyang instruction. No, sundin po yung kanyang mga pamamaraan. At sa buhay din natin, ito po yung napakahalaga. Binibigyan po tayo ng Panginoon Diyos ng opportunity to have a new beginning. Bagong simulain. God gave us opportunity to have a new beginning. Pero uulitin ko, kailangan nating malaman ang kanyang mga instruction at mai-apply po natin ang kanyang salita. No, ano po yung kanyang salita mga kapatid? Para sa ating summary, ito po ay yung words of encouragement, words of instruction, and words of promise po. Amin po ba? Yan. Ang kagandahan po mga kapatid, hindi man tayo kapareho ng life situation po ng mga Bible po, ng mga karakter po sa Bible. So, hindi man talaga tayo tipong lalaban, literal sa digmaan, pero pareho po yung instruction na ibinibigay po sa atin ng Diyos. Sabi po dito, do things differently, change your system, and be strategic. So, ito po yung gusto ng Lord na maging instruction po na ating tutuparin. Laging gumawa tayo ng laging bago. Baguhin po natin yung ating sistema. Baguhin po natin yung ating strategy. Para po yung cycle po ng failure ay hindi po laging maulit po sa buhay natin. Kaya napakaganda po yung bagong simula, bagong
bagong simula na ibinibigay po sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng bagong taon na ito. So, at gagamitin po natin yung bagong taon na ito, yung bagong simulaing ito mga kapatid, na may bagong tayo. Amen, na may bagong pagkatao, na may bagong pananaw, may bagong puso, na laging may bagong umaga, na laging nagpapasalamat at nagpupuri po sa kadakilaan at katapatan po ng ating Diyos. Amin po ba mga kapatid? So, yun lang. So, Happy New Year po mga kapatid. At sa umagang ito, misa pa po natin palakpakan ng ating Panginoon. So, nawa makatulong po yung ating, yung sagol natin na tayo po ay binibigyan po ng bagong simulain po ng ating Panginoon. No, makatulong po yung words of encouragement, words of instruction, at yung word of promise po ng ating Panginoon. Sa pagharap po natin sa bawat hamon po ng ating buhay. Basta pa ay awitan po natin ng ating Panginoon sa magandang umagang ito. So tayo po muna isa pang manalangin. So aming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa panibagong taon na ibinigay niyo po sa amin. Salamat dahil ang bagong taon na ito, Panginoon, ay isang opportunity sa amin na kami nga po ay magkaroon ng bagong simulain. Isang bagong simula na may bagong pagtitiwala sa iyo, bagong pananampalataya, pananalig, bagong pag-asa, na kung saan ito ay makakamtan lang namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama, sa bagong umaga, sa panibagong buhay na lagi niyo po binibigay sa amin. Isang dahilan ito, Panginoon, upang misa pa namin pasalamatan kung gaano ka talaga katakila, katapat sa buhay po namin. Salamat po sa bawat araw na inyo pong binibigay sa amin, Panginoon. Muli sa oras na ito, Lord God, dalangin ko po sa bawat taong naririto, sa bawat tao na nakarinig po ng iyong mensahe, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sila man din ay magkaroon ng bagong simulain. Kung sila man, Panginoon, ay nagkaroon ng mga failure in the past last year, Panginoon, Lord, tulungan niyo po sila na magkaroon ng bagong simulain. Lord, i-encourage niyo po sila, Panginoon. At sa kabila ng inyong pag-encourage sa kanila, Lord God, bigyan niyo po sila ng instruction, Panginoon. At higit sa lahat, Lord God, bigyan niyo po sila ng pangako mo na kung saan ito po yung kanilang pangahawakan upang sila man din, Lord God, ay magkaroon ng inspirasyon, Panginoon, para tunay na magkaroon kami ng success and victory, Panginoon, sa buhay nito, Lord God. Muli, Panginoon, ikaw ay aming pinupuri, ikaw ay aming sinasamba sa mga oras na ito. Muli, ang pupuri, pagsamba ay alin po namin sa iyo sa pangalan naman ng bugtong na anak na si Jesus. God may magsabi po ng Amen and Amen. Hallelujah. Biglaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri, may kagalakan. Biglaan mo ng bagong puso, akong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba, may kagalakan. Bagong puso, basag ang puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay, nalaan sa'yo, ito ang alay ko. Puso kong iyong anak, upang sa'yo ay magpuri, may kagalakan. Likaan mo ng mga puso kong iyong anak, upang sa'yo ay sumamba, may kagalakan. Bagong puso, basag ang puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay,
sa'yo ang siyang makita ko. Tulad ng bagong sisimula na nilinis at binubog mo upang ang iyong malooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag na puso, ito ang hangin ko. Bagong buhay, natapat sa'yo, ito ang alay ko. Isang palagyan mo ng bagong linis, lagyan mo ng bagong linas ang iyong espiritu upang ang iyong liwanag siyang makita ko. Tulad ng bagong sisimula na nilinis at lubog mo upang ang iyong mahal. Minsan palagyan mo ng bagong lingas, lagyan mo ng bagong lingas ang iyong espiritu upang ang iyong liwanag siyang makita ko. Tulad ng bagong sisidalan at linis at binubus mo upang ang iyong malooban ang siyang matupad ko. Bagong puso, basag ng puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay, dalaan sa'yo, ito ang alay ko. Madalas tayo bagong puso, bagong puso, basag ng puso, ito ang dalangin ko. Bagong buhay, tatapat sa'yo, ito ang alay ko. Jesus. Yan, napagpala po ba ang bawat isa? Yan, tayo po ay ngayon ay dadako na sa pagbibigay. Kung mababasa po natin sa chapter 6, naroon po ay chapter 6 ng Joshua, naroon po yung pagsama ng Panginoon sa mga Israelita nung sila po ay nakipagdigma po sa lungsod ng Jericho na po. Pinagtagumpay po sila ng Panginoon doon. At sinamahan po sila ng Panginoon dahil meron po ang pangako ang Panginoon sa kanila. Ano po? Then, yun nga po, yung sa
sa chapter 7 po ng Josue, makikita po natin na nung kasakupin naman po nila yung lungsod ng Ai, sila po ay natalo. So bakit nga po, no? Kasi po, meron pong ipinagbabawal ng Panginoon. Meron pong sinabi ang Panginoon, meron po siyang paalala. Sabi ng Panginoon sa Josue chapter 6 verse 18, sabi dito, huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng pagkapahamak ng buong Israel. So po, pag meron daw po silang kinuhang bagay na pinagbabawal ng Panginoon, maaari po mapahamak ang buong Israel. Ibig sabihin po, kahit sino po ang kumuha doon, maaari pong lahat po ay madadamay sa pamamagitan po ng pagkakasala ng isang tao. Ano po? Yun po, nung sumalaki nga po sila sa lungsod ng Ai, ang nangyari po ay sila po ay natalo. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, meron pong isang tao na kumuha po ng bagay na ipinagbabawal ng Panginoon. At yun po ay si Achan. Ang ginawa po ni Achan, kumuha po siya ng bagay doon at itinago niya po sa kanyang tolda. Hindi po alam yun ni Josue na po. Kaya nung sabi ni Josue, nung sasalakay na sila sa lungsod ng Ai, sabi niya sa kanyang sinugo, sige magmanman kayo sa lungsod ng Ai. At sasakupin natin ang lungsod. Pero ang nangyari po, nung sabi ng mga isinugo niya, nung pagbalik niya ng mga isinugo niya, sabi po, maliit lang naman po yung lungsod ng Ai. Kaya kaya na po ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma. Hindi na po kailangan magpagod pa yung iba. At kailangan po na kahit konti na lang po, kahit mga 3,000. Kaya nagpadala po si Josue ng 3,000 mandirigma. And then, nung sila po ay nakapaglaban na sa lungsod ng Ai, ang nangyari po, natalo po ang mga Israelita. Nung natalo po sila, si Josue po ay nalangis pa sa Panginoon. At sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, bakit dinala mo pa kami dito kung ipanilipon mo lang din kami, no? Isa po itong malaking kahihiyan sa mga Kananeo kasi lulusubin din sila nun parang magiging sila dun parang pagtutulong-tulungan sila kasi alam ng mga malalaman ng mga taga roon na sila ay natalo kaya madali silang lusubin ng mga yon. And then nangyari po, sabi niya sa Panginoon na bakit nga po kami pinabayaan, no? Sabi ng Panginoon dito sa Josue chapter 7 verse 11, sabi ng Panginoon sa kay Josue, nakasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila, sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Sabi sa verse 12, iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Ano po? Ito po ay sa pamamagitan ng isang tao na pahamak po ang buong Israel na po. Sa pagbibigay po, no, maaari pong kung hindi po natin susundin yung sinasabi na instruction ng Panginoon, maaari din po tayong hindi samahan ng Panginoon. No? Ganun po yung nangyari sa mga taga-Israelita. Hindi, noong una po, andun po yung pagsama ng Panginoon, pinagtagumpay sila. Pero yung pangalawa po, pakikipaglaban, nawala na po yung pagsama ng Panginoon. Hindi na po sila pinagtagumpay. Kasi hindi po sila sumunod sa pinag-uutos ng Panginoon. Amen. Sa mga oras po na ito, tayo po ay pinaalalahan ng Panginoon na po, no? Na huwag po natin kunin ang para huwag po natin kunin ang hindi para sa atin. Amen po. Sa pagbibigay po natin, ibigay po natin yung nararapat para sa Panginoon. Amen po. Sundin po natin yung sinasabi ng Lord na yung kanina yung sinasabi po na kailangan alamin po natin yung word of encouragement, yung word of instruction ng Panginoon at word of promise. So, panghawakan po natin yung
hindi lang po yung pangako ng Diyos, kundi yung nangako po sa atin. Amen po. Kaya ibigay na po natin sa Diyos yung para sa Panginoon. Ito, nandito po yung basket. Yan na, tayo po ay pumikit at i-raise natin ang ating mga kamay. Yes, Lord, aming Diyos banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay humingi ng tawad sa mga pagkakataong hindi kami nakakapagbigay ng nararapat para sa iyo. Ngunit sa pagkakataong ito, kami po ay nagpapasalamat sa iyong paalaala na kung kami ay susunod sa iyong pinag-umutos, ay mararanasan namin ang pagsama mo at kami ay patuloy na magtatagumpay sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging tapat sa pamibigay. Dalangin po namin na pagpapalain mo po ang mga pinagkukunan ng aming mga pangailangan, ang aming mga trabaho, business, maging ang aming kalusugan, kalusugan ng bawat isa sa amin. Bigyan mo po patuloy ng kaulungan ang hawak ng mga kaloob na ito ay magamit lamang sa iyong gawain. Salamat po, Diyos. Patuloy mo po papalain ang mga kaloob na ito na may pagpupuri, pasisalamat. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, schedule, January 10, Sunday, opening prayer po natin si Brother Alfred. Preacher po natin, ako po, Sister Robbie. Song leader, Sister Joanna. Presider, Brother Norbert. Tithes and offering, Sister Rona. Closing prayer, Pastor Cecil. Ulit po, opening prayer, Brother Alfred. Preacher po, Sister Robbie. Song leader, Sister Joanna. Presider, Brother Norbert. Tithes and offering, Sister Rona. Closing prayer, Pastor Cecil. Ilang po. Yan po, tayo po lahat ay tumuyo para po sa pananalangin natin. Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa patuloy po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa iyo sa isang matagumpay po na gawain ngayong umaga. Salamat po sa magandang mensahe ngayong umaga na pinarating mo sa iyong lingkod, Panginoon. At tunay, Panginoon, na maging laman at puso namin, Panginoon, yung patuloy na paglilingkod po sa inyo, O God. Kung dati, Panginoon, ay hindi kami nagiging masigasig, Panginoon, na ngayong 2021, Panginoon, ay gawin po namin yung mga bagay na nauukol po sa inyo, O Diyos. Tulungan mo po ang bawat sa po sa amin, Panginoon. Dalayan ko po, Ama, na ang buhay namin ay hindi na po ito katulad pa ng dati, O God. Dalayan ng puso ko, Panginoon, na every year, Panginoon, na dumarating sa buhay namin, ito ay lagi namin isipin na ito ay paghahanda, O Diyos. At isang bagay na nais ko po, Panginoon, ng abundant branches, Panginoon, ay mayroong ginagawa. Dahil ang sabi mo po sa iyong mga salita, mapalad ang alipin na sa kanyang pagbabalik ay madatnan siyang ginagawa ang kanyang tungkulin. Salamat po, Diyos, sa magandang umaga ito, Ama, na tunay na pinagpala mo ang bawat isa po sa amin na yung mga salita, O God. At minsan pa, Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, hinihingi ko po, Ama, ang patuloy na proteksyon, provision mo po sa amin, Panginoon. Protection, Panginoon, na kung paano kami nakarating ng ligtas sa lugar na ito, ganun din po, Ama, sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan. Salamat po, Ama, ng marami, lahat po ng papuri, parangal, at pasasalamat ay minsan pa namin iniaalay sa iyo. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat po ay magsabi ng malakas na amen at palakpak po, minsan pa sa ating Diyos na buhay. Malakas po na palakpak, mga kapatid. To God be the glory. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat, and God bless po.
may cell group po tayo. Cell group po. Okay na ba to? Okay na ba to? Hindi pa talaga nakapinis.